Aha. Ito. Ayun daw Meta, Nelson, batay sa paliwanag nila, ay hindi daw po nananagot sa anumang post. Ayan, ito. Oo. Sinabi po ng isang opisyal ng Meta, ang kumpanya nagmamay-ari at nagpapatakbo po ng Facebook na ang gumagamit daw po ng platform ang may pangunahing pananagutan sa mga nilalaman na kanilang ina-upload. Dahil ang Meta ay isang neutral na plataforma o platform. Nako. Binanggit po nitong si Rafael Frankel, direktor ng pampublikong pulisiya ng Meta para sa Timog Silangang Asya, ang pahayag sa sinagawang pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay po ng pagdami ng mga maling impormasyon. Fake na impormasyon sa internet. Pinanong po ni Kong Romeo Acop kung may pananagutan ba. Ang tanong may pananagutan ba ang Meta sa mga nilalaman sa mga pinopost sa Facebook na maaaring makapaminsala sa mga biktima ng maling impormasyon? Tugon po ni Frankel na ginagawa daw po ng Meta ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatiling balanse. Balanseng pagrespeto sa karapatang magpahayag at sa kaligtasan ng mga gumagamit. Anya, hindi tungkulin, napakinggan mo ito mga kababayan hindi raw po tungkulin ng Meta na tukuyin kung alin sa mga nilalaman ng platform ang matatawag na misinformation o maling impormasyon. Baka ang kinikilalang batas ata at kultura nitong dalawang ito ay sa Amerika, hindi po sa Pilipinas. Oo nga. Diba? Kasi dalawang foreigner to, baka hindi nila alam. Oo. At ang hindi nila kultura. Diba? Ang paniniwala. Sa kanila kasi liberated masyado ang kanilang mga di ba? Yes. Ay pakinggan natin. Meron daw sort. Sige, ano sabi? Nagtagalog sila Para maintindihan natin. Para anong masasabi nyo? Paliwanag nyo nga. Mr. Congressman, if I may, I believe I've answered the question that I think the user bears the responsibility for what they post on our platform. Now, we have a set of community standards that we do our best to uphold because we want everyone to have a positive experience on our platforms and a safe experience on our platforms. And that's what our community standards are for. That's what our fact-checking programs are for. That's why we take these hearings very seriously. That's why we have the 11 different relationships with the government agencies in the Philippines so that harmful content can be reported to us. And I think that's how we do our best, like I said, to ensure that people have a voice and the freedom of expression while also a safe experience. But as I said, I think the ultimate responsibility for content lies with the user that's posted it. Ayun. At idinagdag pa ni Frankel Nelson may mga third-party fact-checkers ang Meta sa Pilipinas. Gaya po ng, Nelson, mga kababayan, pansinin niyo po ito, Rappler, Verifiles, at French news agency na Agence France Presse. Parang late na yung alam ni... Hindi kaya nagpapanggap lang yan dyan? Sino? Si Frankel? Oo. Nano? Kasi sinabi na ni Mark Zuckerberg last year pa na tinatanggal na nila yung mga fact-checker Ayun na nga. Nagpo-protesta nga yung Rappler dun di ba? Oo. Na bakit sila inaalis Aha. Oo nga pero teka lang, ako dapat ang ginawa nila dyan fact-checker, Nelson, yung private sector. Dapat mga tao. Oo Hindi. Kasi ito, yung kanilang, hindi naman po sa ano man ang masasabi natin, kasi minsan sila merong, anong tawag doon, yung call. Naalala ko nung dati, di ba? Kapag ang sinasabi ay masama sa gobyerno, okay sa kanila. Hindi nila tinatanggal. Pero kapag pro-government, minsan meron silang... meron silang sariling preference Meron sila, tama. di ba? Tama.
Oo. Kaya nga sila inalis Oo. ni Mark Zuckerberg At maging sa mga nilalabas silang, minsan lathala, meron silang, aminin man May natin o slant, hindi, may naka-slant slant na. din May ng slant, konti. oo. Lalo na nga po kapag pinag-uusapan nila yung ating organisasyon. Di ba? Speaking of dito, isang Yes. fact-checker po nila. Kaya nga. Di ba? Kaya sinasabi natin dyan, napakahirap pong i-regulate nito. Oho. Pero, Mismong yung Meta, sinasabi nila, wala silang... ayaw nilang managot di ba? Oo. Kasi kung akong may platform dyan, Oho. hindi naman mahirap na lagyan ng ano yan Kasi ako may-ari di ba? Yan na nga. Sabihin mo kay, Mark, ikaw may-ari yan hindi mo pa pwedeng lagyan ng ganito? Halimbawa sa Pilipinas, ganito ang mga bawal? Ang napakahigpit nila ngayon sa IPO. Di ba yung naka-intellectual property, sa isang yung kanta? yung copyright. Copyright, Yun ano? nga, tinan mo yung copyright. Isang copyright- Kaya, basta pagkakakitaan, kaya nila Isang nota lang ang tumugtog Pat agad yun Pagkakakitaan, napakabilis nilang gumawa ng paraan. Oo. Kasi sisingilin ka dyan ha? Yun na nga. Pero kapag kapakanan ng tao, na wala silang masyadong kita, kasi alam nila, kaya nila ayaw gawin yun dyan. Mababawasan nga naman yung engagement. Ayun, oo nga. Mababawasan yung audience. Oo nga. Pagka may isang post na viral, kahit yan kasinungalingan, Oho. hindi nila yan ma-down kasi nakikita nila, Ay, ang hindi, haba ng ang trend dami, nito, oh, ang dami nagre-react, ano? Dito dumadami ang aming audience Totoo. Kaya hindi nila matanggal-tanggal yan. Lalo nga sa Pilipinas, yung mga chismis na ganito, yung ganyan, Ang dami nagre-react agad. Yes. Oh. Kung ako yung si Congressman Acop, dapat ganun Oho. Sabi mo, bakit yung sa copyright, ang bilis nyo magtanggal? Ayan, oo Diba? nga, oo. Hindi nyo ba magagawa? Inyo nga yung platform Para bang meron kang stage. Oo. Siyempre, pwede mong i-screen dyan lahat ng umaakyat dyan at Totoo magsasalita. naman. Dapat May lang. magsalita dyan ng kung ano, pwede mo tanggalan ng microphone, di ba? Kapag kami nagsalita ng pagmumura, pagaglahi sa kapwa, Oo. di ba?